program is brought to you by Ubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Term Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieros Botox, Botox Builders and Design, Mais Cafe, Mais Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samaria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Ms. R.Z. Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugat, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Arise Party List, BLD Hometel, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Mga kababayan at kamaranghunan, nandito na ang Mayor San Atubayan, Sharon Iskoto. Subok na siya't maasahan, numero 2 pagka-Mayor, suportahan. Sharon ay sa imbiliin, sinari servidor niyo forever. Pag Serbia probe the best, pag maut na kadi anis, siyaan may tunay na boses, siya talaga among the rest. Sa konseyo ibalik para happy kita always. Gubat no natudanunan, asin ato darahon, nagdadanon sin tunay an intensyon magayon. Gustuhan kaaraman, siya may kakayahan, malinig maabilidad nan may aram. Ang serbisyo ni Mark Lozano ay tunay at totoo. Mula sa kalusugan, edukasyon at kabuhayan, patungo sa turismo, tubig at infrastruktura. At sa bawat programa, may pag-asa at pagbabago. Para sa busainganon, ang pangarap ay magkakatotoo. Arangkada Santa Magdalena, tungo sa pag-unlad. Para sa inyo mga busainganon. Intiro na kagabulan, si Neneng Velas I love tayo. Si Neneng Velas ay ating pag-asa, kaya't magtulungan tayo. Dapat na pagtiwalaan sa mga tagabulan, kaya't halina kaibigan, siya ay ating sabayan. Neneng Velas para kunsihan, kunsihan na mapagmahal. Si Joio Cordona, puno sin paglaong, kaya ang bulan niyan magayunon. Oh, kan Joio na imutan na, padagos ang pag-unhan sa buong tuta. Yan sa pagserbi, wala kaya hahanapong pa. Mayor Mio, nabis ka talaga. Tonelo no limang kanyang pangalan, sa pagsisilbi na subukan. Asenso ng debate nararamdaman,
Di sinusulong niya pang kabuhayan ta. Mga ordinansa tsak makamasa pa. Ikurahaw naton Kiraray PJ Ravanilla. PJ Ravanilla. Yadi na! Yadi na! Yadi na si PJ Ravanilla. Yadi na! Yadi na! Yadi na sa mong pag-asa. Negosyo kabuhayan, sports at kultura, ekonomista nagsulong sa syudad. Pagdaba sa masa, kay maasahan, Uraw sa West District. PJ Ravanilla. Yadi na! Yadi na! Sa atin ay maaasahan, madali pa siya lapitan. May kabutihan sa kaniyang katauhan. Ang serbisyo niya kayo palaging unahan. Sa atin ay Si Rena Lindo ka atin ang iboto. Kasama niyo si Ate Rena sa pag-asenso. Gusto sa konseho ng West District. Tunay na kaibigan niyo na matalik. Anumang oras pa siya yan nasa ating tumulong. Siya'y maaasahan noon hanggang ngayon. Dapat ang paglilingkod, tunay ang kanyang serbisyo. Si Cons Ate Rena ay atin ang iboto. sa atin ay maaasahan, madali pa siya lapitan. May kabutihan sa kaniyang katauhan. Ang serbisyo niya kayo palaging unahan. Sa atin ay Si Rena Lindo ka atin ang iboto. Kasama niyo si Ate Rena sa pag-asenso. Gusto sa konseho ng West District. Tunay na kaibigan niyo na matalik. Anumang oras pa siya yan nasa ating tumulong. Siya'y maaasahan Na ng masa sa serbisyo at pagtulong sa kapwa, batay sa eksperyensya, garantisadong siya ay may ibubuga. Nene Ravanilla, Nene Ravanilla, tulong siyang susugon sa bukal kayang-kaya. Sa darating na halalan, ating tandaan, numero 8 sa balota, Mate Herdigon para konsehal sa West District, Sorsogon City. Laging tandaan, Mate Herdigon, numero 8 sa balota. Siya'y ating pag-asa, walang kaduda-duda. Parating karamay sa ating mga problema. Serbisyo ay damang-dama, the best konsehala. Ha ha ha. Buto si Judith Aviles. Serbisyo'y mabilis, di ka maiinis. Ibuto si Judith Aviles. Parami yun, numero 1 sa balota. Ada yung minsan ako pag rin na ilaban video ka. Para pag ano ko, lagi ko. Okay. Tinawag pa ka na Joey. Okay, so mga tugang, okay na, Raul, live na kita. Welcome mga tugang sa satuyang programang Fight Sanang. Ngunyan na daw na ini. Miyerkules na naman po, mag-iribahan kita sa satuyang programang Fight Sana with Cap Arles Hanaban. Kaya lang si Cap ngunyan medyo busy na po sa mga aktibidades Kantahong Festival Season 2. Kaya makakaibahan pa po siya, pero via video call. Okay? Sabi nga ni, medyo high-tech na tayo ngayon, kaya kahit nasa saan ka mang lupalop ng mundo, pwede ka nang makuha. Kap, live na po kita. Good morning. Yeah, Diyos maray na agad tabi sa mga viewers na, listeners na all over the Philippines, all over the Sorsogon City. Diyos maray na agad tabi, stay to the boss. Okay, maray na aldaman. Okay, ang audio tabi ni Kap. Okay, Kap, ang audio mo. So this time po. Oo. So, kumusta po dyan kita sa Pamurayan?
dagos-dagos na tabi ang preparasyon naton base sa calendar of activities na ginibo ta. On track naman tayo. So ibig sabihin lahat ng activities na ginawa natin or sa calendar of activities ay nagagawa. So nakakatuwa nga po kasi besides doon sa mga plinano natin, ngayon nangyayari na po paunti-unti. So nakakatuwa po yun. Isang magandang senyales na ang mga taga-Pamurayan ay nagkaburugkos para idaos uli ang pangalawang Tahong Festival 2025. Tama, no? Speaking of nagkaburugos. Sana magkaburugos man kita dyan sa pagpili kan sa tuyang mga ibubotong ko niyan na Diyos ko, cool ba my heart na ini? Perang aldaw na lang padi Joey. 1, 2, 3, 5 days more to go. 5 days na lang. So, i-monitor natin ang mga sinasabi baga dati Sir sa una garapangan. I-monitor tayo na kung sa sino nagagarapang kay makikita tayo na live sa ato na monitor kung harain sinda sa maabot na garapangan. Ay, wala na. Kasi sinabi mo na iyan, wala na magapang dyan. Ma-underground na lang yan, Kap. Ay, di ba sila makaligtas? Kay maski din sila mag-agi, makikita kung paano sila magapang. Ano na nga ni Sinda, underground na lang. Ma-underground Sinda para makasabi nga, hocus-pocus. Nasa senda na ito, masasakitan sinda lalo kung underground kay aramo man bagatabi ang barangay Pamurayan, lain pamantabi ni nabubungkal sinbayan. So ibig sabihin, kung underground sinda, mapapagalo sinda lalo. So mas siguro na mas mayad na maglakat-lakat na lang sinda, lain lang magpakita kung ano ang dara-dara ninda. Yan. Baga, sirimplihan lang, kumbaga. Sanay naman sinda sana. Kung sino man na may dara, sanay naman siguro sinda sana. Kaya amo na, sabi bagasan mga nakaagi, amo na naging tradisyon sa mga kaurupod naton. Oo, speaking of tradition, sabi nga ni, tradisyon na daw kuno ang pag-irikot-ikot, paggarapang-gapang, mga patawag. Speaking of patawag, Kap, bagan sabi ni Bubot Bawawaw, jackpot na daw kuno ang mga kapitan, kaya amo na ang ma-distribute sa mga para sa mga leader. I disagree tabi kay an batog sa nag-ingkod kita na kapitan, wala man tabi kita nin distribute na mga sinasabi tabi ni kasamang Bubot Istrupigan Laguna. Bawawaw, sir, good morning sa imo. Lain man tabi tiro na kapitan o kapitan ang nagdi-distribute kung may hindi-distribute man tabi. I disagree tabi sa mga sinasabi dito. Sa portion na. Disagree ka siguro, Kap, sa diri mo lang. Pero nahiling taman na talagang last week dakulon kay mga auto, manlain-lain na auto, mga mga barangay LGU pa ang nakapirila dyan sa buhatan. I don't know kung anong pigapilahan. May taga-Pilar, taga-Dunsol. Basta, gabos na daw ko rum. Sabi ko ini, makrumpisal digdi sa buhatan, nagtiripon sa luwas kang tinampo. Base, sir, may kuhan, may anong tawag sa amo itong parkingan sa gilid sa tinampo, kaya damo-daman sasakyan. Base, nagpararking lang tabi dito. Kay base ko, lain tarang ko hindi ko sa tabi sa adlaw na ito. Talaga lang hindi mo alam ha. Na, ikaw na kapitan ka, turog ka sa pansitan. Basta kita, yaw digdi para magserbisyo sa mga kabarangay ta. Yaw kita digdi sa studio para maghatid simbalita na naaayon at nararapat lamang. Base sa ato na pangyayari, base sa ato na nabati, base sa ato na nakita. Iyo man sana ang kaipuan ta maihatid sa inda. Oo. Kumbaga, ang papel digdi, tagahatid balita, iba yung tagahatid ayuda, iba yung tagahatid ng sobre. Ayan, kita hatid balita lang. At least naman, may naihatid kita sa inda. Lain sila makasabi sin. Ina kaya na nagsusurmaton sa fight sana, wala kredibilidad. Ay, sus, Ginoo.
siguro kita lang nan makasabi kung ano ang nangyayari dito na diretso sa Inda. Makasudong kita sa Inda. Kahit na anong oras, kahit nasaan bagay, pwede natin sabihin, ikaw ay gumagawa ng tama, ikaw ay hindi gumagawa ng tama. Ganun lang. Paano naman yung gumagawa ng katiwalian? Bahala na siya dun. Yan. Speaking of gumagawa ng katiwalian kasi Kap, talagang mahirap. Kumbaga, sabi nila, madali ulang ngayon kamo magsahot. Pero, paano ninyo patunayan? Nako, maraming paraan kung gusto natin patunayan. Ayun ang tanong lang naman, sino yun? Yan. Ayan, ayun lang naman yun eh. Sino ba yun? Si Eddie. Pwede. Di ba? Sabi ba gani Isko Moreno, ang may gawaan niyan si Eddie. Eddie siya. Si Eddie. Wow. Eddie siya. Yun ang may gawa. Pero Kap, speaking of 5 days na lang ani, to be serious, talagang dakol na ni mga post na igwa na nga may nagpo-post din may mga naka-stapler na, may mga presyo pa kumpira. Not only here in the province of Sorsogon, igwa pa ning halos sa bilog na Pilipinas. Talagang may para sa imo Kap, politiko ka man na tao. May pag-asa pa daw na mabago ang sitwasyon kang politika sa Pilipinas. To be serious, para sa imo. Ako, naniniwala ako sa ako na ano yung kagustuhan. May pag-asa, ikong pag-asa tabi na mabago ko na ano ang sitwasyon natin yan. Kaya lang ang pagko, pero in terms of pag-asa, meron pa naman tayong nakikita na pag-asa na talagang kailangan na magagawa natin na alisin ang mga bagay-bagay during election. Ang tanong lang naman dyan is, paano natin naalisin? Paano natin babaguhin? Paano? Saan tayo mag-uumpisa? Kung ang lahat na nakapalibot sa atin, yun na rin ang ginagawa nila. Exactly. Sabi nga, okay. Personal na naman ulit. At least, kahit ikaw isa lang, dalawa, kung ilan lang ang bilang mo, at least hindi ka gumagawa noon, at least may pag-asa ka pa rin kasi hindi lahat naman na sinasabi nila ay lahat naman sumasalayon. Tumpak. Kasi nga ni baga Kap, parehasan na pag-istoryahan tabaga dati di ano. Paano mo masaway ang batit mo na bawal ang panigarilyo, which is nakikita sa ngala-ngala mo, sige mo ang hitit buga. Sabi ba ka, set by example. Paano naman, nakaset niya na example sila. Kaya nga, nakikita ng mga batid. Nakikita na yun ng mga anak nila kung anong ginagawa ng mga tatay at nanay. Kaya gano'n, ginagawa na rin ng mga anak at saka mga down to mga apo, ginagawa na rin. So, pero sabi ko kasi ninyo, may pag-asa pa naman na baguhin kung anong ginagawa yan. May pag-asa pa kayang mabago, sabi nga. Tulad dito, bibigyan kita ng halimbawa, isip. Tulad dito sa amin, dati nahirapan ako baguhin ang sistema na yung pagputol ng mga kahoy at saka nahirapan ako noon kasi yung pagputol na yan, kumbaga sa bawat barangay, nakagawin na nila yun. Basta may chinso, wala na permit. Kasi lang, kailangan natin magintugin sa tama. Ngayon, mayroon naman putulan dito, basta mayroon kang legal na permit. Yun lang naman, pero mahirap talaga sa una. Kasi hanap-hanapin na yan ng tao eh. Bakit nung una? Bakit nung ganito? Pinapayagan naman. Pero kung manintugan ka, sa tama, talagang magagawa mo yan. Kaya lang, matagal talaga. Pero at least, nagawa ko. Yun. The word is, at least nagawa mo. Pero, kumbaga, example ko lang, sa parte mo, or sa position mo, bilang kapitan,
Ano naman ang magagawa ng isang kapitan kontra, or sabi nga sa dinami-rami ng kapitan sa city, which is 64, ano naman ang magagawa ng nag-iisang kapitan lang kumpara sa mga kasama niya na nasa 63? Alam mo, to be frank, may nagawa ang nag-iisa lang. Pinatunayan niya no ibang mga nakarang taon na ang nag-iisang kapitan ang hindi pumirma para tumaas ang singil sa tubig dito sa Sorsogon City. Eh, nangyari po yan nung hindi ako pumirma. At least nangyari to. Hindi ako pumirma doon sa pagtaas na pagsingil ng prime water sa tubig. Eh, nangyari po yan, hindi ako pumirma. Sabi ko, bakit ako pipirma? Eh, pipirmahan ko yung mga kasamahan ko. Eh, isa lang naman ako ng consumer. Hindi ako pwede pumirma, hindi ako sa mga kabarangay ko. Kasi sila, may kanya-kanya din naman na authority, may kanya-kanya kalayaan. Kung sila ba, pero ay po, public hearing, kapital lang ang pipirma. Nangyari po yun. So ngayon, simula noon, hindi ako pipirma pag alam ko na hindi naman talaga dapat. Nangyari po yun. So yun po, dahil talagang nangyari, na hindi naman talaga, kahit nag-iisa ako noon, hindi naman nangyari yung gusto nila. Yun nga. Kaya lang nakakapanghinayang sa mga elihidong mga barangay officials. Kasi imbis na manindigan sila sa issue, naninindigan sila sa leader nila sa nasa taas na naglukluk sa kanilang pwesto. Sabi nga natin, wala namang masama sumunod. Wala naman, hindi naman pinagbabawal yun. Kung ang lahat ng sinasabi, kung lahat ng ginagawa ay matama, ay anong rason natin para hindi tayo sumunod? So masunod pa rin naman tayo. Kung ano naman ang maganda na para proyekto sa atin, mga ganong sinasabi, nandiyan naman tayo. 200% ng pagsunod natin tayo mga mismo tumutulong sa kanila eh. Pero kung nakikita natin naman PPO lang natin na hindi naman talaga natin yung pwedeng walang ang tawag. So kailangan natin magsalita para yung pinapagawa nila hindi tama. Igwa kaya kita ning kasabihan na di bali piyungan mo ang barangay mo. Dapat muklat ang mata mo sa leader mo or sa sa nakataas na tao na nagluklok sa imo. Kaysa burarat ang mata mo sa barangay mo, wala man suporta, hali sa nagluklok sa imo. Yan perman ang problema niya to. Mayroon din exception. So, hindi naman lahat ng nakasulat, napapagawa yan, kung nagagawa yan. So, sinasabi lang nila kung sino yung nagluklok, hindi. Dapat mayroon kang paninindugan, gawin nila lang kampayan. Kaya, maisip kita, niyan, eleksyon na naman. Nagkapira sa mga, hali sa gobernador, vice governor, down to bukal, mayor, councilor, congressman palan. Kalimutan ko. Kasi sa congressman, wala naman kita pagpipilian. Sarong boto lang ni Congressman Det Escudero. Again, for the second time around, congressman na naman siya. Ang hapot ko lamang, tabi ka, base sa pag-atid-atid mo sa mga opisyalista, ano ito na mga nahilingta na mga dapat na baguhon o dapat na mga kandidato na sabi nga ni salidahan na or ang right term is piliun ning maray. Paano ang sistema para sa imo ning pagpili ning kandidato? Binabasihan ba kay ni an mauragon sa budots, an mauragon kumanta, an mauragon sumiyak sa entablado? Para sa imo, ano ang basihan? Mas magayon na electure ta sindangon yan igwa pang 5 days? Para sa akin, personal opinion o personal natin na experience, wala ako nakita na masama
ba ang ginawa nila noong time na sila ay nanunungkulan? Kung sila ay legislative, ano ang ginawa nila ng mga ordinansa? Ano ang mga ginawa nila na tawag dito, resolution, pabor sa mga tao? Dapat ang mga legislative natin, ang ginagawa niyan is dapat gumawa ng mga batas papabor sa mga tao, hindi papabor sa iilang yaman. Yan ang dapat na ginagawa. Sa tingin ko, sabi nga natin, wala namang problema doon kung anong ginagawa nila pag sayaw, pag-bono, so whatever. Pero dapat ang primary na function nila ay dapat ginagawa nila. Kaya nga, Tanungin natin, ako magtatanong sir sa inyo, sino ang councilor ang mayroon akla na papabor ang kanilang ginawa sa mas nakakarami? ang hapot ko tabi, no? Sino, ang tanong mo sa akin, sino ang counselor na may Pinakamarami akla na ginawa para pumabor sa mga taong bayan. Ibig sabihin, sa mga maliliit, sa mga residente ng buong Sorsogon City, sino ba na mga legislator ang may akla o may ginawa na ordinansa na mas papabor sa mga tao? hindi ko na kailangang bilangin yan? Kasi sa tingin ko, Kap, aras dito sa programa never kitang naka-encounter ng city councilor na maging guest niya to, maliban kay former councilor Erwin Duana. Why? Kasi nakikita ko, wala man akong pakilabot sa Indo. Basta ako nasa linyada, sigurado ng kapangganahan ko. Baga araw kaya nangyayari. Wala na. Nasa tao mo kaya yan. Ang ganyan na nangyayari, nasa atin yan. Kasi tayo din mismo ang gumagawa kung anong gusto nila. Nakuha mo kami isip ang kwento. Hindi naman yan mamamayagpag ng ganyan kung tayo mismo ay hindi natin tinutolerate kung ano yung dapat o kung ano hindi dapat. Yes. But anapot ko tabi sa imo, Kap. Kung ako ang botante, ha, let's say ako ang botante. Oh, ikaw ang may prinsipyo na tao. Lecturean mo ako, sabihan mo ako pwede daw na iboto ta ang mga karapat dapat. Iboto ta ini na nakikita ta na pwedeng magmakulog sa aton. Kung simbagon tamang bagay ikaw, kay kung iboto ko mahatagan ako sa ninsapnaon ko sa aga. Ay, ganito yun. Pwede naman natin gawin yun. Tsaka ginagawa naman natin yung magbigay tayo ng personal opinion sa mga tao natin eh. Ginagawa naman natin yun. Bigyan sila ng mga tinatawag na tinakuan na briefing kung ano ba talaga ang dapat at hindi dapat gawin ng isang botante during election day. So ngayon, tulad yan, ang sinasabi lang naman natin is sino-sino ang nakikita niya dyan sa mga aspiring o aspirant city councilor, bukal, at saka mayor o vice mayor and then governor. Sino ba diyan ang karapat-dapat na magpatuloy sa mga ginagawa o ginagawa na maging maayos ang ating probinsya, ang ating barangay? Tinanong ko nga yung isang mga kasama natin sa inyo, sino ba ang dapat iboto natin ngayon? Ang sabi ng mga kabataan, kung sino ang nakakatulong sa barangay natin, Kap, yun ang ibubuto natin. So ibig sabihin, ang kapitan
mayroon naman talagang masasabi kung tama ang ginagawa niya. So ngayon, marami na nagsabi doon. Kung sino ang nakakatulong sa Barangay Pamurian, siya ang ibuboto ng mga kabataan. Kaya nga ni Kap, ang problema is kumbaga dati may kasabihan kita, mayad pa ang cellphone kay may load, ang kaldero wala sa load. This time na election, uunahon ko man, prioridad ko ang kaldero na magkaigo ng sulod kaysa sa cellphone. Yung nagdadara sa tuya nin kapag ibabasan mo san yan amin na ang mga naging problema didiktahan mo ngaya ako mala ngaya ang kaldero ko ngaya hanggang hubas pa, so makahihirak ini na parte na panaramon kan mga botante wala kang ganahan pag-aro kay ni Kap. Personal na naman to. Nangyayari o mangyayari ang isang bagay kung maayos ang naglilid sa isang barangay. Hindi ko naman sinabi na hindi maayos yung paglilid nila, ha? I'm talking only to my barangay. You're talking only to your barangay, but the major problem is the whole province. That is the major problem of the whole province. Ikaw na makakasagot doon. Kasi mas marami kang alam, mas marami kang ideya, mas maraming experience, mas marami kang koneksyon. Ikaw na makakasagot doon kung paano natin mabibigyan ng tamang information ang mga tao o ang mga botante, lalong-lalo na ngayon sa nalalapit na eleksyon. Kaya nga ni Kap, ang problema kayan, kumbaga may panorama kita na ang hirap gisingin ng dati ng gising. 'Di ba? Maglalang ka talaga, Tabi SM, name, time, effort, at saka talagang luhat pawis. Kasi hindi mo yan magagawa sa isang iglap lang. Ang mga bagay-bagay na kasanayan na mali, hindi yan isang iglap lang kayang baguhin ng isang pirasong salapi. Okay. Ang lalim ng panaramin mo Yung panaramin mo ka, parang nisins ramin. Ang lalim. Ang lalim ba? Oo nga Base naman kasi yan sa mga nangyayari. Itong sinasabi natin nangyayari to. So, ikaw, bilang mas ahead sa amin, mas marami kang alam, mas marami kang experience, mas marami kang connection, ikaw ang pwedeng sagot kung paano natin masasawata ang mga ganitong gawain. Alam mo kapag mo nga akong winawalang hiya, ako talaga ang maraming alam at ikaw wala. Napapatawalagod sa mo si Papa Harold. Sabi ni Papa Harold, Sus, magkataning lang kitang barangay. O, dungani isa mo. Ay, nako. Okay. Basta ang sinasabi ko lang yan, kung ano ang pwedeng gawin ng isang tao para makatulong sa sambayan ng Pilipino, ay dapat yun ang gawin. Yeah. Ang eleksyon ay isang araw lang. Ngayon, kung ang tatanggapin ninyo ay magpapahirap sa inyo sa 3 taon, kayo ang mag-atid-atid yan. Kasi hindi na yan pwedeng ibalik kung yan ay nanalo na. Wala na. Kailangan na lang. Kung nanalo na, di sabayan na lang natin kung ano yung dapat na gawin. Tulungan na lang natin siya. Napapaganda pa ang ating banwaan. Wow. Speaking of tulungan, hihingi kaya ng tulong sa iyan pag nanalo na? Ngayon humihingi sa'yo. Humihingi ng boto. Kaya lalapit. After election, sino pa ba ang politiko na bumalik sa inyo at nagsabi, uy, tulungan nyo ako dahil nanalo na ako. Tulungan nyo ako ng mga dapat kong gawin. Inda. Meron pa naman. Talaga? Meron pa naman bumalik sa amin. Pero may bumalik sa amin, ilang terms na niya. Galing na siya ng city, nagbukal, kung ano pa ang posisyon dito sa atin. Bumalik siya doon sa amin tapos naghihingi ng boto.
Sabi ko, anong ginawa mo? Sa na panunungkulan bilang city councilor. Anong ginawa mo sa panunungkulan bilang 3 terms na bukal? Anong ginawa mo para maibsan man lang ang kahirapan dito sa amin? Eh, hindi siya nakasagot. Kasi, wala naman talaga siyang ginawa. During the time na nagkakaroon kami ng problema, yung tinatawag natin na Kawayan River, yung naging anong ginawa niya? Nagpa-picture lang. Pero in terms na tulungan kami mag-evacuate ng mga, wala kaming napala sa kanya. Oo, at least hindi siya kumibo. Ano bang kuwan? Kaysa ano ba? Ng mga batas. Pero di ba? Pero like Naman tayo na pwede natin gawin, bitin. okay. Kap sa mo dyan, sabi mo nga dyan sa pag-ikot-ikot ng mga kandidato, pero dahil man dyan nagkaigwa ng tribuna, di ba? O nagkaigwa man? Ano po? Sa mga kandidato na nagsigay-sigay, may nagsigay lamang ba dyan na nagkaigwa ng tribuna or pakikiampang sa tao? Okay, medyo naghang po ang cellphone mo. Mabalik mo na kita pa din para Wait, okay naman. Okay. Wala. Kap, medyo nagluya ang internet mo. Hello. Hello, Kap, medyo Wala. nagluya ang internet mo. Yan, putol, apa. Okay. So, yung nga ni Kap, inianin sasabi ta, sa mga kandidato na nagsigay-sigay dyan sa imo, kumusta man po ang saindang mga panaramon? Wala akong na-encounter nakuan kasi wala akong na-encounter na talagang yung mismong kandidato ang nakausap ko. Pero base naman sa mga platform nila, dadalhin nila, iaangat nila ang kada barangay sa West District. Mm-hmm. Subukan natin kung may angat nga nila ang barangay Pamurayan sa mga plataforma nila. Talaga lang ha. Bali pagkatapos kayan, tamaunan Kap, maadalan tayo ni kasi ang tahong festival tapos na eleksyon. Kitaon ta daw kung sino mabaralik dyan. Base pagkatapos kang eleksyon, puro na ininasa ibang bansa kay mapahuruay. Totoo yan, Kap. Mostly, our candidates, ang victory ninda sa ibang bansa. Ha? Yan to sinda nagpapahuway kay paano man makapagalan, sabi nga ni. Deserve naman nila yon na magpahinga. Pero see to it, na kung ano yung pinangako nila during election, magawa nila. Ngayon, kung hindi naman nila magagawa, hintayin natin ng 3 taon para at least malaman natin kung makakaulit pa sila. Okay. Good morning po kay Incumbent Vice Mayor Ramon Espela kan Santa Magdalena, nagdadalagan bilang Mayor kang Santa Magdalena. Good morning daw tabi Kap, hali kay Vice Ramon Espela. Good morning sir. Malapit na naman tayo maglaro ng chess. Sana yung paglaro natin ay mamati yung kalaban. Yan. Okay, so Vice, good luck dyan Santa Magdalena. Ikaw daw po ang nasa nasa pinupusuan mo niyan kang Santa Magdalena sa pagka-mayor. Base sa mga nakausap natin sir na mga taga Santa Magdalena, malakas po talaga si Sir Double R. Good luck na sa kandidatura mo bilang mayor ng Santa Magdalena. Mabuhay katabi, Double R, Ramon Espela. Si Ma'am Bebot Eleanora, sabi niya, pag wala na imudan sa sayo na barangay mo, nano kay ibuboto mo to? Pa. Tama man baga? Tama ba tabi? Pero ma'am, Bebot, okay na tabi. Nabayaran ka na tabi sa kontraktor na nagrenta sa imo na building.
Yan, ma'am, kung nabayaran ka na daw po isang kontraktor, mismo po si Cap Arles Hanaban, personal ka ini na pig-ukil-kil ini na kontraktor na Centerways para po mabayaran ka man. Ano lang po sa among kung nabayaran ka na po. Okay, Ikaw nabayaran ka na, kung nabayaran ka na po, naturalmente na dapat pasalamatan man natin sila. All obligation nila magbayad, pero at least pasalamatan natin sila sa pagtupad sa kanilang obligasyon. yes. Happy watching man kay Papa na Maki pa Gomez pa. Mr. Papa na Maki Gomez pa. Good morning sa'yo. Ano ang latest? Ano ang litis, Papa Maki? Litisin na yan. Kailan ba magkakaroon ng paglilitis ang pinail na disqualification ni Governor Catlayaso kay incumbent Governor Boboy Amor? Nagluwas na po. Aside from that, nagfile man po ng giraray ning American Clauditso, Catlayaso palan. Nagfile man si first nominee kang magsasaka party list na si Rebor Lasay. Nagfile man po ng disqualification case kay Governor Jose Edwin Boboy Amor. Yan. Okay, so happy watching man kay Marvin Makapagal, kay sasakuyang classmate si Ferdinand Galvez Saklayan. Good morning, mate. Kaklase ko yun kang high school kami sa Manila. Naghiling pa sa tuya. Antugan ko sa Renario Amistoso dyan sa Angono Medics, sa Angono Rizal. Happy watching and sa gabos na staff kan Angono Medics. Si Lito Legaspi, Morning Tabi, Idol Cap Arles Hanaban and Sersao. Yan, happy watching po sa Indo. Okay, so dagos-dagos na kita kap sa yan sa natatala niya tong oras inigani na magayon na sabi ni Ma'am Bebot Hilianoras, pagwara na imudan sa sayo na barangay, nano kay ibuboto mo pa. Bako po ini gusto sabihon na pagwara na imudan. Kung nagpaimod man ini dyan, gusto sabihon, ibuboto nyo na. Hindi pa, syempre. Iba po ang naimudan sa nagpaimod. Di ba? Nagpaimod ka sa barangay. Wala man inaimudan na ginibo sa konseho or sa panlalawigan or sa sanggunang bayan, iboboto mo pa. Di ba? Marami yan. Oo. Kap, this time po, yaw na ba ang mga voting machine sa barangay mo? Dumating na po noong nakarang araw. Dagos-dagos na mayroon naman nagbabantay. May dalawang personnel tayo dito. Ang paraphernalia ay dating sa loob mismo ng eskwelahan. So, nung dumating to, sinalubog ng ating mga teachers, mga kasama ang principal natin, sinalubog natin to kasama din ang barangay at ang mga tanod para at least ma-secure ang area. So, nandito na po ang paraphernalia ng Comelec. Okay, so at present po, sino po ang nagbabantay kaiyan? May dalawa pong personnel po na pinadala dito ang Philippine Coast Guard. Sila po nagbabantay, and then paggabi, nagkakaroon naman tayo ng augmentation para matulungan sila para ma-secure ang mga paraphernalia na nandito sa barangay. So, yung dalawang tao na rin yun, tayo na rin na nagpo-provide ng kanilang pagkain, umaga, tanghali at saka gabi. Maliit lang na bagay yun. At least, yung kanilang pagkain, hindi tayo na nag-provide. Okay. So, ang pagkaon ng dakap, sagot na yun sa barangay? Sabi nga natin, kung anong kinakain ng mga taga-pamarayan, ay may share natin sa kanila. Yan din ang, ito, maliit lang na bagay, pero dapat nakikirto kung sino ba talagang dapat na may paninibagan sa ganitong sitwasyon. Pero, dahil nga tao, dahil nga sa maganda naman ang natin, pag may tao tayo na nandito, meron tayong pagkain, ay talagang kailangan natin bigyan. Ayan, oo. Sabi nga baga, tao rin kaming nagugutom, kaya dapat yung pakainin. Kailangan naman natin yun, hindi na kailangan yun na sabihin natin na sino ba magpapakain sa kanila. Kung anong kinakain natin, na meron tayo,
kakainin nila. Okay. So, Kap, at this moment in time, 5 adlaw na lang ani. Sa parte pa kan sa tuyang waters education para sa mga namamanwaan kay ning programa tang Fight Sana. Ano pa po ito mga igwa ba dyan mga sabi nga ning may mga markado, may pagsasabi na markado yan sa luyo na dapat tutukan ng maray kung sisa ang buboto kayan, mga arke na senaryo na kung saan sa mga leader na yaon nagkakaigwa ba kayo ning or aware ka po ba sa din ng mga doble na lista na yun sasabi ninda? Kasi naman sa napag-alaman natin na informasyon, mayroon nung dumating ako kasi nung dumating ako dito na nag-run tayo, mayroon talaga silang sinasabi, dito yan sa kabila, kasi na time, may mag 2018, wala naman talaga tayong grupo na nasa lihat. So, ibig sabihin, pag doon ka sabay sa kabila, hindi ka magagkuha dito sa kabila. Yun ang na-experience ko nung mga time na yun. So, sabi ko nga, mayroon talaga ang grupo-grupo. Kaya kung nandito ka sa kabila, nasilip ka ng kabila, ay wala na. During election, hindi ka makakakuha. Ganun lang naman ang nangyayari sa kanila. Kaya kung ang purpose mo lang naman, kung halimbawa pumunta ka doon, makinig kung ano yung sinasabi nila. Pag nakita ka, ay ikis ka na. Kaya nga minsan ay nauuso yung ikis na yan eh. Pero, bakit? Yun yung natatanungan ko sa inyo. Mas marami kayong experience sa akin. Bakit nangyayari yung gano'n? Na kung saan, tanggalin mo lang naman parang game mo kasi diyan ka nakatira. Pero bakit may mga gano'n na porque ba nakita ka doon sa kabila? Iikis ka na kasi nandun ka. Yun nga ang nakakalungkot. Pero, ang sistema, ikis ka sa liyo, pero ang leader mo, nakalista ka. Hindi ko sinasagot yun na sinasabi nyo. Kasi hindi naman tayo naging leader pagdating sa politika. Kasi may mga leader naman talaga sila eh. May mga leader sila. Ay, alam naman natin, may mga leader sila. Kaso nga, ako leader ako sa barangay, sa buong barangay. Pero pagdating sa politika, may mga leader talaga sila. So ngayon, ang mga leader na to, nalulungkot niya kasi pagdating sa barangay, pagdating sa eleksyon, itong mga magkabilaan na yan, minsan nag-aaway-aaway yan eh. Sino ba na nila kasi masyadong ginito doon? Ay kung mabirya din sa suportahan niya. At the end of the day, sinabahatag din sa blouncing ka. Ang politiko, lipat magkatabi, umalang nakahatag. Kaya magkahiwag magkilapot sa aton, kita mismo, ng mga butante, kung sino man ipuputo ka na makabulig sa bilog na barangay. Yan. Sabi nga ni Dante Guarin, ang tama na iboto may pakinabang nangirit pirmi maski lain pa eleksyon. Lain kay ma-eleksyon, amo lang mangirit. Maraming ganyan din ngayon. Dati hindi ka kinikibugi yung kikibugi ka lang. Puntahan mo sa kanila, sa opisina nila, wala. Pagdating mo, balik ka ulit, wala. Ay, ngayon, nakakaalala na kasi malapit ang eleksyon. Oo. Kaya, wag magdamdam kung may nasasaktan. Kasi realidad din ang sinasabi natin. Wow! Napapaganda ako kahit na wala akong boses na maganda. Ay, sabi nga ni Baga, idaan mo na lang sa kanta ang iyong inis sa kanila. Basta sabi, hindi ko naman hawak ang mga kaburuton sa mga taga-barangay. Basta sinasabi ko sa kanila, ang iboto ninyo ay base kung ano ang plataforma na may angat ang barangay ta. Hindi ang barangay ng iba. Bakit nagbibigay ka ng plataforma kung hindi naman naangkop sa sitwasyon ngayon? Dapat ang platform ay kung ano ang nangyayari sa palibot, kung ano yung tatakbuhan mo na posisyon. Yan.
That's right. And syempre nga ni, ang pagtakbo mo, isa puso mo pirmi ang tao. Lain kay ang politiko na naglukluk sa imo. Ang politiko na nagmando sa imo na magkandidato ka, akong bahala sa imo. Wala pag ganyan, pasalamat naman tayo sa mga ganyan na maraming tulong. Pero pag ganyan kasi, wala Hindi ka makakagalaw kung anong gusto mo mangyari. Kasi, paano ka gagalaw kung may tali ka sa liig? Kumbaga sa Carabao, igwanin sa lungasing. Ito naman, ito ang tanong ko sa inyo. Sino dati ang maiingay na pinaglalaban ang karapatan ng mamamayan? Anong nangyari ngayon? Wala nang iingay. Ano nangyari? Aber, ano ang nangyari? Sa mga dati na may ingay, pero ngayon, wala nang ingay, nakakabinging katahimikan. Baka iniipon lang yung ibibigay. Para sa baga kang nagkagawa daw dyan ng Grand Rally. Ha? Nagkagawa ng Grand Rally dyan sa Kapitolyo ang Team Erhap. Jackpot daw ko na ang mga leader, kay kada leader may bit-bit. May bit-bit daw ko no. Ano bit-bit? May bit-bit na ang kada leader may bit-bit na 5 tao hali sa barangay ninda. Pag uli, ngit-ngit. Ngit-ngit. Yun naman ganoon sitwasyon. Hindi naman dapat mag-expect kung anong ibibigay. Ngayon kagustuhan naman nila na sumama, wag na sila mag-expect kung ano ibibigay sa kanila. No, Kasi at least, dahil Kap, binitbit ka, natural, ma-expect ka. Ang problema, ni tubig nga ni daw kuno wara. Si ina niyang an. Amo na, kumbaga, bago sa mga gugurang, mamarit ka mo. Mahina yung nagbitbit noon. Kasi dapat kung anong bitbit mo, ikaw ang dapat mag-provide noon. Alam naman nila na eleksyon. Bakit sila iasa yung pagbitbit nila doon sa tao na kandidato? Kung may bitbit, dapat yung nagbitbit, yun ang magbigay ng tubig o kung ano man na pwedeng ibigay doon sa tao. Kung ito ba nagbitbit, saro man nagngit-ngit. Ang problema kung ang nagbitbit, amo lang ang may nabitbit pa uli. Kamo ng mga binitbit, wara. Yun lang. Saro na po ini, Kap, sabi tangan, saro na ini na maging leksyon sa Indo. Leksyon sa tuya. Na kung nano ka ang sistema sadi na grupo na ini na nagsasabi na akong bahala sa imo, umupod ka pag uli mo nga. Kasi masyado na kitang na-incline sa masyado na kitang na-incline sa sistema na arog kay ni. Talaga nag-expect permi kita na may ihahatag, nag-expect permi kita na pag sinabing grupo yan kang makwarta. Kaya dahil kita duwa-duwa na mag-upod. Kaya ramta, igwa kitaan babalunan pag uli. Nya sa kabaga pag uli nindo. Gutom na, paha pa. Sabi nga, sorry na lang. Hindi naman lahat ng pagkakataon ay may binibigay. Kaya kung binigyan ka na muna, huwag ka mag-expect sa pangalawa, may ibibigay sa'yo. Huwag ka mag-expect sa pangatlo, may ibibigay sa'yo. Kaya tingnan ninyo, kung ang inyong boto ay nakatanggap ka ng ganito, may computation nung nakaraan yan ilang araw-araw ang makukuha mo na lang kung yung binigay sa'yo, kinuha mo, tapos yun ang binoto mo na hindi naman karapat-dapat, magsasacrifice ka talaga. Kaya, huwag sisihin ang gobyerno o nagpapatakbo ng gobyerno dahil sa walang improvement ang isang barangay, ang isang munisipyo, city o probinsya, dahil nasa sa atin din ang problema.
Yan, tama. Tayo ang magbabago ng mga dapat baguhin. Yun nga, kung gusto natin magbago, umpisa natin sa sarili natin. Ang pagbabago dapat hindi natin tinitingnan agad sa labas ng pamamahay natin. Ang pagbabago ay mag-uumpisa sa sarili natin, sa bahay natin, sa community natin. Hindi yung pagbabago na tinignan mo na yung kapitbahay mo bago mo tingnan ang pagbabago sa sarili mo. Sabi nga ni Bagagap, bago mo linisin ang dungis ng iba. Ano ba yung kasunod sa to? Linisin mo muna ang dugis sa mukha mo. Hindi na yan, Kap. Parang loading din ngayon ang katandim ko Hindi yan. Wala din mo. Oo? Hindi na ganyan ang kasabihan ngayon. Ay, ano na latest? Bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, siguraduhin mo lang may ibibigay ka galing sa iyong bulsa. Oh, pulsa na naman. So, na ano nga kay malinis ako sa laog ng balay ko, na wala man ako makuha. Siguraduhin mo lang na paglilinis ko, anbayon mo, pagkatapos may maihatag ka. Yan na. yan. Sabi nga ni, kung ang lumakad ng matulin ay hindi makakabalik sa pinanggalingan. Iba-iba na talaga ang mga salawi kainamuna, no? Tama. May so na ngayon. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan kung matinik ay malalim. New version na yun. Amin mga new version. Okay, happy watching kay Sir Manny Daep, kay Ma'am Abik Valera II. Yan, happy watching man. Si Alexander Castillo, happy watching. Apa, good morning po sa ito. Okay, Kap, inabot na kita ka na oras kan sa tuyang pamaaram at this point in time. Gadon ko po sa imong pangapunan giraray as in mensahe ta 5 aldaw na lang igwananin sabi nga may maluwas na mga tangladan. Ano ba naman luhaan, ang iba tagumpay. So agado ko pa sa imong pangapunan para po makapagkapi-kapi naman kita. Yan! Sa gabos namin ng mga kandidato sa bilog na Rona, Katsorsogod, good luck kami sa Indo. Kung ano ang pinangako nindo sa mga tao na nakadaupang palad nindo during campaign period, sana balikan nindo ang mga pinangakuan nindo para magiging masaya man makadanon kamo sa mga community kung sain kamo o kung ano ang nasasakupan ninyo. Sa mga hindi pa pala rin, sabi nga natin, better luck next time. So at least ngayon, kung hindi ka pala rin, alam mo na ang kalakaran sa eleksyon. Yan. Hindi ibig pero tandaan ninyo, sa eleksyon may panalo, tapos may dinaya. Walang talo. May sa eleksyon, dalawang portion yan dalawang category yan. Sa eleksyon, may panalo na o may talo pero panalo pa. Yan, panalo sa pera. Again, sa mga kabarangay namin, sa mga PTA past president po ng aming eskwelahan, ipapaalam po namin sa inyo na sa mga darating na araw, itong portion po na pader na kinakatayuan ngayon ng covered court, ang portion na po ito ay aalisin namin para magbigyan daan para mas lalong lumaki ang area natin dito sa may covered court. Kasi sooner or later, ito naman talaga itatanggalin dahil sa widening dito sa ating barangay. Kami na mismo ang mag-aalis nito. Ipapaalam lang po namin sa inyo sa mga nag-donate, nagbigay ng oras, pawis, para ito malagyan ng bakod o ng pader. Yung lahat ng mga pader po natatamaan ng widening, lalong-lalo na dito sa may portion ng covered court. After election po, tatanggalin na po namin to para bigyan daan ang mga susunod natin activity dito sa ating barangay. Okay.
So, yan mga tugang, ang pangapunan ko sa ito yung Kapitan Kan Pamurayan. Everybody is invited po para sa makiselebrate sa Tahong Festival Season 2. 2025. So again, sa mga nagnanais na sumali sa Queen of Tahong, iniimbitaran tabi ka mo. Kaysa niyan, may mga nakalista na tabi na mga kandidato o candidates. Manlain-lain tabi ng munisipyo sa Sorsogon. So, please, free tabi na mag-visit sa amin ng official page at SK at Barangay Council para lahat ng mga katanungan ninyo ay masagot namin. Okay, so mga tugang niya po ang sa naman edisyon kan sa tuyang programang Pait Sana with Kap Arles Hanaban. Hopefully, dagos-dagos na po ini maski po may programa si Kap. Medyo may adjustment lang po kita para sa pag video call, pag live call ni Kap Arles. Pero sa next program ta sigurado dakula na po ang inyong prukaan. And by the way po, dahil po kami program ni Kap Arles sa May 12 dahil election po ini. Pero mag-aangkor po kami na doa para sa election coverage kan Bicol TV kaibahan ang nagkape ng mga social media kan probinsya kan Sorsogon. Sa Giraray, mamaram na po kita ang sandong likod si Rosaro Mistoso kaibahan si Kap Arles Hanaban para sa programang Pait Sana. Yan, Maray na Aldo po. Dahil ang diretso na ito, ipahin ko kapag kayo report